Super Bagyong Fungwong, nagdulot ng matinding pinsala sa Luzon at Visayas. Tumama sa bansa ang Super Bagyong Fungwong, ang ika-4 na super typhoon ngayong taon, na nagdulot ng malawakang pinsala sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa lakas ng hangin na umabot sa 265 km kada oras, tila pinasa ng bagyo ang mga kabahayan, infrastruktura at kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, mahigit sa 1 milyong katao ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa matinding pagbaha, storm surge at pagbubuhay. Sa Region RVA at Bicol Region, maraming bayan ang lubog pa rin sa baha kahit humupa na ang ulan. Maraming residente ang umaasang makakabalik na sa kanilang mga tahanan, ngunit marami sa kanila ang wala nang babalikan. Wala na po kaming bahay, tinangay na ng baha, ayon sa isang mula sa Camarines Sur, na halos maiyak habang ikinukwento ang kanilang pinagdaanan. Sa Quezon Province, halos putol ang lahat ng pangunahing kalsada dahil sa mga nagbagsakang puno at poste ng kuryente. Aabot sa 70% ng Luzon ang nawalan ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo at pinatayang aabutin ng ilang linggo bago tuluyang maibalik ang supply sa mga probinsya. Sa Visayas, partikular sa Samar at Leyte, muling bumalik ang bangungot ng mga residente na nakaranas din ng bagyong Yolanda noong 2013. Marami ang nagsabing halos pareho ang tindi ng hampas ng hangin at pagtaas ng tubig dagat. Sa ilang lugar, umabot sa bubong ang tubig at napilitang sumampa ang mga tao sa matataas na bahagi ng mga gusali para makaligtas. Samantala, umabot na sa daan-daang katao ang napaulat na nasawi o nawawala at patuloy pa ring pinaghahanap ng mga rescuers ang ilan sa mga biktima sa mga bayan ng Albay, Catanduanes at Eastern Samar. Nagtulong-tulong naman ang mga ahensya ng gobyerno, militar at lokal na pamahalaan para sa relief at rescue operations. Ipinadala na rin ang mga karagdagang puwersa mula sa Philippine Coast Guard at Philippine Air Force upang maghatid ng tulong sa mga liblib na lugar na hindi pa nararating ng mga volunteer relief trucks. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing prioridad ng pamahalaan ang mabilisang pagtugon sa mga apektado ng kalamidad. Hindi tayo pababayaan ng gobyerno. Lahat ng paraan ay ginagawa natin para maibalik ang normal na pamumuhay ng ating mga kababayan. Ani ng Pangulo sa isang televised address mula sa Malacanang. Nagpahayag din ng pakikiramay at tulong ang ilang bansa sa Asia at Europa. Nagpadala ng emergency funds, tents, at pagkain ng Japan at Australia bilang tugon sa panawagan ng international assistance. Sa ngayon, binibigyan ng Department of Health ang kahalagahan ng kalinisan sa mga evacuation centers upang maiwasan ang outbreak ng mga sakit gaya ng leptospirosis at cholera. Habang unti-unti nang lumilinaw ang kalangitan sa ilang bahagi ng bansa, nananatiling madilim pa rin ang kinabukasan ng maraming Pilipino na nawalan ng bahay, kabuhayan at mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, muli na namang nakikita ang bayanihan, mga kapitbahay na nagtutulungan, mga volunteer na walang kapaguran, at mga Pilipinong bumabangon sa gitna ng unos. Isang matinding paalala ang iniwan ni Super Bagyong Fungwong. Nasa panahon ng kalamidad, hindi lang lakas ng hangin o ulan ang susubok sa atin, kundi ang tatag ng ating pagkakaisa bilang isang bansa.